So hello, welcome back. So again, Engineer Kuing here. So still we are on module 3, no? So ituloy lang natin class, share ko lang. So still class nasa Q-factor method tayo. So this time, ituturo ko lang class, i-acquaint ko lang kayo dun sa different variations ng problems. So technically class, yung parang previous video, ganun na talaga yun. For all. Okay? So, construct the ano. So, parang steps lang natin dun class. Yung stiffness, tapos yung distribution factor, yung moment per floor, okay? Tapos construct the table, fill the table. Technically yung tables natin class dapat ganun, no? Ganun yung orientation, ganun yung format. Okay? So, tuloy natin class. So for example, 1.11, no? So, ang gusto ni problem, again, same. Kukunin daw natin yung member and moments ng given frame. Okay? So, this frame. So, anong bago class? Anong bago sa problem na to? So, this time class, no? ang so this time, saglit, ayusin ko yung keyboard ko. So again, class, anong bago sa problem na to? So pinakabago dito, class, meron na siyang given na moment of inertia. So technically, class, hindi niya sinabi na uniform for all members, no? So anong approach natin, class, pag ganyan yung ginawa? So ang gagawin mo lang dito, class, so ilagay mo na natin given. So again, nagbigay daw siya, class, ng moment of inertia for horizontal members, class, equal siya sa 350 times 10 raised to 6 mm to the fourth. Okay? Meron din siyang binigay class for vertical members. So meron tayong 700 times 10 raised to 6 millimeter to the fourth. Okay? So, technical class, ang gusto nyo mangyari, class is parang, kasi iba kung titignan nyo class yung ating previous example lang nangyari doon class, diba, K is equal to I over L tayo doon. Ang gusto lang natin dito class is parang kung ano yung coefficient. Kasi ang gagamitin natin dito class is kung ano yung coefficient nung ito. Kumbaga, kailangan natin i-relate class yung different moment of inertia for all members. So gusto natin class parang gumawa tayo class ng coefficient niya yung 2 or something. Okay? Kasi class pag ginamit natin, pag sinubstitute natin yung I na to, dun sa I na yun, masyado nang complicated yung table natin. Kumbaga, ang dami ng 0 point something. Okay? So, ang gagawin natin for now, class, ganito. Para uniform tayo, no? So, ang gagawin natin, class, magsaset tayo ng I. Okay? So, more or less, class, sasabihin mo dito, let I be equal to. So, pipiliin mo, class, yung pinakamababa. So, yung list. So, pipiliin natin, class, is yung sa horizontal members. So, yan. mm to the fourth. Okay? Ngayon, class, gagamitin natin yan para ma-relate yung dalawa. Para may relationship sila, tapos makuha natin class yung coefficient in terms of these two. Kumbaga, ano yung magiging coefficient ng I class, relating it to the given. Okay? So, ang gagawin mo class, di ba, alam natin class for horizontal members, ang given class is yung IH. Ang I na class is 350 times 10 to 6. So, ang gagawin natin class, gusto kasi natin sa horizontal members, I lang siya. So, ang mangyayari dito class, i-divide natin siya by itself. So, kumbaga class, kung ano yung list, yun yung gagawin nating I. Okay? Times 10 raised to 6. So, ang mangyayari dito class, magiging 1 siya. So, dadagdagan mo na lang ng I class. So, technically class, ito na yung coefficient niya. So, simply, I lang siya. Okay? Next class, meron tayo ng vertical members. So, ang value naman class is 700 times 10 raised to 6. So, gawin mo rin class yung ginawa mo sa horizontal members. I-divide mo siya class by yung list. So, negative 6. Okay? So, titignan mo dito class, meron tayong 2. So, dadagdagan mo lang class ng I. Gets ba? Okay? So, titignan nyo class ang magiging working structure natin dito class ang magiging itsura niya. Ganito na. Okay? So, meron na tayo class ganyan. Yan. Okay? So, diba meron tayo class 40. Pag ganyan tayo na 40, tapos meron tayo pag ganun class na 80.
80. Okay? So, ang moment of inertia na natin dito, class, for horizontal members, again, dapat I. So, ito, class, is I. Ito na yung moment of inertia niya, no? Ito yung I, tapos I. So, lahat na ng vertical, class, 2I. So, 2I, 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 tapos 2I, 2I. Okay? So, ganyan na kasi yung hatian. So, kung titignan natin, class, kung isosolve natin, so yun lang yung bago, class. More or less, kailangan natin i-relate yung dalawa. Okay? So, ang galawan natin dun, class, kung ano yung list, moment of inertia, yun yung gagawin nating 1I or simply I. Okay? So, para ma-relate natin sa iba, yung list na yun, i-divide natin dun sa value ng lahat ng I's para makuha natin kung ano yung coefficient nila. So, kung ano yung coefficient nila, yun na yung magsaserve na I nila. Gets ba? Yun na rin yung gagamitin natin dun sa stiffness. Okay? So, kung isosolve natin yung stiffness, class, so i-erase ko muna, no? So, isosolve natin, class, yung stiffness. Di ba yun yung first step natin? Also, nung last yung K, tapos ang formula niya is I over L. So, parang ganun na, class. Titignan mo, gagamitin na natin yung given I or moment of inertia na ito dito para masolve yung stiffness. So, titignan natin, class, medyo ano yung magkakaparehas dyan, class. So, magkaparehas dito, class, dapat parehas yung I nila, tapos parehas yung L nila. Kasi once na nagparehas yung I tsaka L, parehas na rin yung K. Okay? So, kung titignan natin, class, yung etong si K. So, parehas, class, si AD. So, magkakaparehas yung tatlong to, magkakaparehas yung tatlong yun, magkakaparehas to, parehas yun. So, inaan natin, class, yung dalawang nasa baba. So, KAD is equal to KDA. So, laging magkaparehas yung magkabaliktad yung naming, no? Is equal to KEB. Is equal to KBE. Is equal to KFC. Is equal to KCF. Is equal to I over L. So, ano yung I nila, kasi kung titignan natin dito, 2I. So, 2I over yung length nila, kasi na 5 is equal to 0.4I. Okay? Okay, mali. So, ganun yung class. Okay? So, kunin rin natin sa iba. So, titignan yung tatlong column na yan, parehas din sila kasi parehas sila ng I, parehas din sila ng L. Okay? So, yung K class GD is equal to KGD, DG is equal to yung K ng H, E is equal to yung K ng EH, is equal to yung K ng IF, is equal to yung K ng FI, is equal class sa I over L. So, ang I nila, class, kung titignan natin yun, is still 2I. Over class yung length nila na 3.5. So, 2 over 3.5. So, i-calculate natin yung class. So, 2 divided by 3.5 is equal to, yan. Okay? So, meron tayong, mali yung nasa ano. Mali yung nasa module. 0. So, 3 decimal tayo dito, class. 571i. So, mali, class, yung nasa module natin. Ibahin ko na lang yung module para hindi ko na ibahin yung solution, no? Napagbaliktad ko, class. Yeah. Titignan nyo dito, class, yung vertical yung ginawa kong I, tapos yung horizontal yung ginawa kong ginawa kong 2I. Okay? So mamaya, class, iibahin ko. I-edit ko to, no? Para hindi ko na ibahin yung solution, class. Kasi pag ito yung in-edit ko, mag-iiba yung solution natin. Huwag ganun. Okay, so ang i-edit ko lang kasi yung problem. Mamaya. Pero for now, class, dito sa discussion natin, ito na lang muna isa-solve ko. Okay? So yan.
So, again, class, so yung K. So mamaya babalik rin ko no yung IH ang magiging IB, ganun. Para hindi ko nagaling yung next na solution. Okay? Pero ganito yung concept niya. Okay? So next class kung titignan natin parehas yung dalawang beam na yan. So yung KGH is equal to yung KHG is equal sa KDE is equal to sa KED. Okay? So equal sila class sa I over L. So ang I nila class is I over yung length nila class na 5. So ito na class yung 0.2I. Nagkabaliktad lang. Yeah, well, anyway. Okay? Tapos class lastly, yung dalawang to. Okay? So, meron tayo class nung KHI is equal to sa KIH is equal to sa K EF is equal sa KFE. Okay? So, is equal to I over L. So, ang I nila class is I over yung length nila class na 7.5. Okay? So, titignan nyo, i-calculate natin to. So, 1 divided by 7.5 is equal to, so natin 0.133i. Okay? So, titignan nyo class, ito na yun. So, ito na yung gagamitin nating i's. Yan. Para ma-solve class yung distribution factor. Tapos, ito na rin yung gagamitin natin sa table. Gets ba? Okay? So, hanggang dito lang tayo class. Let's proceed na tayo dun sa next. So, kayo na bala dun sa table. Balikan nyo na lang class yung previous video. Andun yung super discussion ng table. Paulit-ulit lang naman dun. Okay, mahaba kasi masyado eh. So, again class, no, pag given yung I, ang gagawin natin, iti-take natin yung list or yung lowest class as yung I. Okay? So, i-relate natin class yung others by dividing yung lowest sa kanila. So, kung ano yung coefficient na lumabas class, yun yung coefficient nila as I. Gets ba? So, ito class, mamaya again, kasi nagkamali ako dito na pagbaliktad ko, i-edit ko na lang yung problem. Pagpapalitin ko na lang to class para hindi na yung buong solution yung palitan ko. Okay? So, anyway class, kung titignan nyo, so ganun. So, dito class, kung i-observe natin yung frame, di ba? Doon sa previous example, magka-press yung G tapos yung I. So, this time kasi class, hindi ganun. Okay? Hindi kasi sila parang symmetrical. So, magkaiba na yung K. So, kung titignan natin class, pag kukunin natin distribution factors, kailangan natin i-analyze lahat. So, wala na yung parehas. So, G, H, I. Previously kasi, di ba, G at saka I parehas. Okay? Tapos class, ito yung sagot. So, ito yung sagot. Technically class, sundan nyo lang ulit yung discussion ko sa previous video. Ano yung discussion ko, paano gawin yung table. Okay? Parang may shortcut siya. Okay? Tapos, dito naman tayo class. Example 1.2. 12. Okay? Erase ko muna to class. Ayan. So, meron rin ganitong variation class. So, anong bago dito sa problem natin? So, technically class, ang pinakabago dito is wala siyang binigay na I. So, hindi niya rin sinabi class na uniform or wala siyang binigay na parang dun, details about yung I. So, kung walang I class, walang moment of inertia, paano natin masasolve yung stiffness? Okay? Technically dito class, tamang galawan lang tayo dito. Okay? So, ilagay muna natin yung given. So, meron siyang given. No? So, 1.12. So, ang given niya class is, meron daw tayong loading na 70 kilonewtons stored. Okay? At the second floor. Tapos meron daw tayong 40 kilonewtons class still is stored at yung roof beam level. Okay? Parang binigay niya lang class kung ano yung loadings natin. Okay? So still class, ang pinaka-problema natin dito class. Paano yung I? Okay? So ang pinakasagot lang dito class, supposedly, ay hindi. Ang unahin pala muna natin dito class, binigay niya rin pala class ang gagamitin daw nating frame. Yung frame at section
XX. So yan daw yung i-analyze natin class na frame. So actually, ang pinaka-challenging dito class is dapat kaya mo magbasa ng plano more or less. Or like aware ka class kung paano gumagana yung plano. So parang dito class, diba sabi niya, ang kukunin daw natin na frame class is yung nasa XX. Okay? So titignan nyo class dun sa section XX, at is given naman siya. Okay? So i-accommodate natin na frame class is ito. Okay? So ang pinaka-first step natin class bago natin problemahin yung ay construct muna natin kung ano yung working structure natin. Okay? So i-consider lang natin dito class, syempre alisin na natin yung roofing. Okay? Ang kukunin lang natin class na frame is yung beams tapos yung columns. Okay? Technically class, itong footing, out na rin to. Kasi lateral loads yung pinag-uusapan natin class. So magsa-stop tayo class doon sa hindi nakalubog. So andito tayo class. Kumbaga ito na yung fixed support. Gets ba? Okay? Ang papakialaman natin class is yung hindi nakalubog kasi more or less yung nakalubog class out na siya. Okay? So kung titignan natin class ang pinaka-frame natin, hanapin nyo lang yung column. So ito yung isang column, ito yung pangalawang column, ito yung pangatlong column. So meron lang siyang beam na ganyan. So beam na ganito. Okay? Yung nandito wall naman yan. Ito hiwalay naman siya, no? Tsaka walang connection dun eh. So, ang pinaka-frame lang natin, glass, ang pinaka-itsura ng frame natin, ganito lang. So, meron tayong simpleng ganyan. Okay? So, again, class, ito na yung fixed support natin kasi nakalubog siya dun sa lupa. Okay? Tapos, 2 stories tayo yan. Okay? So, papangalanan natin, glass, ito yung roof beam level. Okay? Tapos class, ito yung second floor. Okay? So since establish naman na natin class kung ano yung tsura ng frame, ang nasa problema natin class is ano yung dimensions. So kailangan natin i-zoom class. Yan. Okay? Para makuha natin class yung dimensions. So titignan nyo class cross-section kasi ito. So ipapakita na ng cross-section class elevation. So kung titignan nyo class, ito. So meron na tayo. So kung titignan natin class, from here to there daw, huwag na tayo mag-isip. Ito na yun. Okay? So ang distancing natin class, so more or less kailangan natin makuha yung distances dito, no? Ito daw class is 3.1 meters. Okay? So ito naman class 605. So more or less para makuha natin yung distance dito, class 6.05 minus 6 ay 3.10. So meron tayong 2.95 meters. Okay? So next class kung titignan mo, since again nga elevation yan, so wala tayong makukuhang distance class between dito. So doon tayo class pupunta tayo doon sa floor plan. Okay? So dito natin class makukuha kung ano yung dimension. Okay? So kung titignan nyo class, ito na yung dimensioning. Ayan. Yan na pala. Oh. Okay? Ito na yung dimension niya. So yung overall width niya class is 3.10. Okay? Yung isang side class is 5.15. So matic class, alam na natin. Naghating kapatid sila class. Okay? Kasi 3.10 yung class 5.15. So 4 tayo, di ba? Yeah. 5.15 meters to. So alam natin class na 10.3 to. So matic 10.3 minus 5.15, ito class is 5.15 na rin. Okay? So okay na tayo class dun sa dimensioning. Okay? So more or less, ang next dito class, kailangan nating malaman. So dito na natin problema yung class kung ano yung I. Okay? So paano natin kukunin yung I class? Ito yung sagot. Okay? Kasi alam natin class ang I, related lang yung class sa section. Or like yung cross section. Cross area. Okay? Kumbaga class, pag alam mo yung dimensions, makukuha mo class yung I. Okay? So paano gagawin natin dito class? Isosolve natin kung ano yung I per member. Okay? So first one class, kung titignan nyo kasi, okay na tayo sa dimension. Diba? Given naman yung mga dimension.
So ito yan, column width, column height. Ang problema natin class, saan dyan si GB, saan dyan si B1, saan dyan si B2. Okay? So ang GB class dapat alam natin, ang GB grade beam yan. So kung titignan natin yung grade beam class, ang grade beam natin dito, ito. Yung mga nandyan, yan yung grade beam. Okay? So ano pa yung meron class? Meron tayong B1 tapos B2. So more or less class ang B1, yan yung main beam or yung primary beam. B2 class, ito yung mga secondary beam. So titignan nyo paano naging ganun, paano mo nasabi class. Kasi class, mas malaki yung B1 kaysa sa B2. So mas matibay ito class. So ito yung main beam. Secondary na lang class ito. So kumbaga itong mga B2 na to class, yan na yung linalagay dun sa mga stairs. Kumbaga support lang ng stairs. Okay? So kung titignan nyo kasi yung floor plan natin, yan. Diba, may stairs dito class. Definitely class, may beam 1 dito, beam 2 dito. Dito na lang siya naglagay ng beam 2. Ito na yung beam 2. Yung mga maliliit na bagay, hindi siya yung main frame, hindi siya yung main skeleton ng bahay, doon mo ilalapag class yung B2. Gets ba? Okay? So dito class, ayan. So titignan mo class, alam na natin. So ano ang RB? So ang RB naman class, ito is roof beam. So alam na natin kung saan yun. Okay? So kung titignan mo yung column class, dalawa lang yung types ng column. Meron lang tayo nung 30 by 30, tapos meron tayo class nung 50 by 27. So kung titignan ulit natin class yung floor plan, so floor plan kasi nilagay ko eh. Kita rin naman. Pero mas maganda kasi pumunta ka sa floor framing. So titignan mo class, two types lang ng column. Meron tayo ng square, tapos meron tayong rectangle. So rectangle class, yun lang yung nasa porch. Okay? Pero kung titignan nyo class, ang gusto natin, ito yung XX. Ang gusto niyang frame kasi class is yung nasa XX. So ito yung X. Yung section XX. Okay? So pag XX kasi class, tapos titignan mo kung nasa yung lawit. So ang nangyari class, parang na-cut dito class, tapos dito yung tingin. Ito yung makikita mo. So ang nakita mo dun sa cross-section class, ganito. Okay? So pag ganun yun. So meron rin tayo class no? So ito yung traverse section. So meron rin tayong longitudinal. So hanapin mo ito class, yung YY. Yan naman yung isa. Okay? So papakialaman lang natin class yung XX. So kung titignan mo sa yung lawit class, doon mo titignan. So ito more or less, hindi na siya kasama. Yung pangalawang column. So sure na tayo class lahat ng column dito, column 1. Column 1, column 1, column 1. Okay, dimension lang naman yung papakialaman natin. So sure tayo class, ito na yung roof beam. Ito na rin yung roof beam. Okay? Since alam natin class, ito yung grade beam, tapos kung titignan natin, so ito yung makikita natin, di ba? Wala namang stairs and all dyan class. So sure tayo class, yung buong ito hanggang doon, main beam yan. So safe to say class, ito sabihin natin B1. Okay? Lahat yan makikita mo sa structural plan, pero hindi ka nalilagay yung structural plan para exciting. Okay? So titignan mo class, okay na tayo. Alam na natin saan doon yung B1, B2. More or less class, alam na natin kung ano yung dimension. Okay? So kailangan lang natin kunin yung dimensioning. So ang dimensioning class, dito ko ilalagay, no? So ang roof beam, ang dimension niya class is point. So ito yun. Ito yung roof beam. Yan. So 0.25 by 0.3. Okay? Si B1 naman class, so ito na yung mga kailangan natin, 0.3 by 0.4. Okay? Si column naman class, kung titignan mo dito, 0.3 by 0.3. 0.3 by 0.3. Okay? So yan yung mga kailangan natin class para makuha natin yung I. So ang tanong class, anong formula ng I? So kung babalikan nyo class yung strength of materials nyo, or mechanics, theory actually, or hydraulics, formula natin ng moment of inertia class para sa mga rectangle with base tapos height is equal to yung BH cube over 12. Okay? So with this class, given naman yung dimensions natin, kunin na lang natin unit class is mm to the 4th, kaya natin isolve. Okay? So kaya na natin isolve yan.
So kung isosolve natin class, no? So yung RB natin is equal to, so dito class alam na natin yung lowest. Ito na yung width. Yung highest class, yan yung height. Okay, mas mali. Siyempre class, pag beam kasi yan, gusto natin, pag ganito yung orientation, hindi naman yan pag ganun class. Kasi ang strength ng beam class is nasa depth niya. So the deeper, the better. Okay? So RB natin class, again, follow the formula. So meron tayong 250. So convert na natin class sa mm. So 250 times yung 300 cube over class 12 is equal to yan. Tapos class yung beam 1 natin is equal to 0. So 300 times 400 cube over 12. Okay? So lastly class yung column natin. So 300 times 300 cube over 12. Okay? So pag kinalculate natin yung class, ito is 562.5 times 10 raised to 6. So millimeter to the fourth lahat to, no? So ito class 1/6. So ibagay na lang natin class times 10 raised to 6. Ito naman class 675 times 10 raised to 6. Okay? Since meron na tayo ng I class, gawin lang natin yung ginawa natin doon sa previous problem, yung 1.11. Okay? So i-erase ko lang to, no? So ang gagawin natin class, i-relate natin sila. So titignan natin class, di ba meron tayo ng roof beam. So roof beam class is equal to, i-divide lang natin. So yung roof beam class, ito na yung gagawin nating I kasi siya yung lowest. Okay? Para ma-relate natin sa iba class, i-divide natin. So yung B1 class, kung titignan natin, di ba, 1/6 divided by yung lowest class na 562.5. Makukuha natin class kung ano yung coefficient ng B1. So magunin natin yung column 1 class, so 675 divided by 562.5. Okay? So i-calculate lang natin. So meron tayo class ng 1/6 divided by 562.5. So ito na class yung coefficient natin. So 3 decimal places lang tayo class lagi. 2.844i. Okay? Tapos class, palitan natin to ng 675. So 675. Doon, titignan nyo class, ito 1.2i. Okay? So alam na natin class kung ano yung mga i nila. So since alam na natin kung ano yung i, pwede na natin class i-solve kung ano yung k. Okay? Para natin solve yung k class, so i-erase ko lang muna, no? Ayan. Okay? So ilagay ko pala muna class kung ano yung nandito, di ba? Dito class meron tayong 40. So, ito class is 70. Second floor 70, roof beam level 40. Okay? So ito class, again, meron na tayo nung I. Kaya na natin i-solve class yung mga K. Okay? So kung titignan nyo class ganito. Whatever. Okay? So ito na yung working structure natin class. Focus tayo dito, no? Okay? So kung titignan natin class, may magkakaparehas dito. So lagyan ko na lang class ng notation. So A, yeah, B, C, D, E, F, G, H, tapos I. Okay? So dating gawin class, stiffness tayo. So, para makuha natin class, kung i-observe natin, ito, tsaka yun, tas yun, class. Magkaiba. So ang magkaparehas ng K class is pares yung I, tas yung L. So kung titignan mo kasi yung GH, so meron tayo ng KGH, equal siya sa KHG, equal siya class sa KHI, equal sa KIH, equal to yung I nila class. So R, anong I ng RB class, di ba I? So roof beam, I mismo. Over yung L nila class na 5.15. Okay? So ilan to? Kung titignan natin class, 1.5. So 0.194i.
Okay? Sunod-sunod natin class. So, magkaparehas naman dito class is yung dalawa. DE tas EF. So, meron tayong DE is equal to KED is equal to KEF is equal to KFE. Okay? So, ang I nila class yung B1. So, ito yung 2.844 I. Okay? All over class yung length nila. So, ang length nila is 5.15. Okay? So, kung titignan natin dito class, 0.552 I. Okay? Tapos class, ang magkaparehas rin is ito. DG tapos yung HE tapos yung IF. Okay? So kung titignan natin class, erase ko na to class. Para malinaw. No? Andito naman class yung ating drawing. Yan. Ito yung drawing natin. Erase ko lang. Tuloy natin. Okay? So again class, di ba kung titignan natin parehas class yung itong tatlo. Kasi parehas sila ng I, parehas sila ng K. Okay? I mean ng L. K ng GD class is equal sa K ng DG is equal sa K class ng HE is equal sa K ng EH is equal class sa K ng IF is equal sa K ng FI is equal class sa I over L. So ang I ng C1 class is 1.2I. All over class yung length nila was sa 2.95. Okay? So ito class equal to sa 0.407I. Okay? So lastly class yung tatlong to. Kasi pare sila ng I, pare na sila ng L. So kung titignan nyo kasi yung K ng DA is equal sa K ng AD is equal sa K ng AB is equal sa K ng BE is equal sa K ng FC is equal sa K ng CF is equal sa I over L. So ang I nila class column sila, so 1.2I over yung length nila class na 3.1. Okay? So makukuha natin class yung I nila 0.387I. Okay? So yan na yung class. Proceed na kayo dun sa distribution, sa distribution factor, tapos yung moment ng floor, tapos yung table. Okay? Again class, yung mga I na to, pwede mo na rin siyang alisin. Kasi class, magka-cancel out rin lang siya dun sa dulo. Okay? So ang ilagay mo lang sa table class is yung mga coefficient nila. Gets ba? Okay? So kung titignan nyo class again, ito na yung sagot natin. Yan. So ang pinaka-final answer natin class, ito yung member and moments ng sa columns. Ito naman yung member and moments class ng beams. Okay? Dahil nag-stay kayo class, yeah. Meron tayong definition ng love. So class, what is love? Definition ng love class, yan yung alam ko na yung spelling pero nakalimutan ko na yung feeling. Haha. I'm bitter. Taste me. Okay? Thank you guys for staying. See you on our next video. Bye.